Breaking update, lagot, finish na. NBI kumanta, ex-justice, tumestigo. PRRD Quadcom napahiya na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Good news po itong pag-usapan natin. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre supportahan nyo din ang Generals, the Generals Viewpoint. Tuloy natin. Ang batikang ex-judges nagsabi na hindi pwedeng kasuhan si PRRD despite yung mga inamin niyang nagawa niya nung mayor pa siya o presidente pa siya. Yung may mga ginulgor niya, tuwan-tuwa na ang mga makakaliwa, tuwan-tuwa na yung ibang kongresista. Kasi di ba yung mga pagsasalita ni PRRD doon? Kabayan Black. Akala nila, pwede na natin kasuhan yan. Nako. Una, ang ex-judge, batikang judge, NBI director na ngayon, Jaime Santiago. Pangalawa, si dating Supreme Court Justice Lucas Bersamin. Jaime Santiago, ito yung ano, di ba? Yung sharpshooter, yung ginanapan ni Bong Revilla. Correct me if I'm wrong, mga katunay, Siya ba yun? Nagpahayag na hindi basta-basta makasuhan kahit umamin na. So, ayan mga judge na yan, no? Sinasabi na hindi basta-basta pwedeng makasuhan, no? Kita nyo, sila na nagsasabi. Ang ating Tatay Digong. Okay, pakinggan natin ang balita nito ng UNTV tungkol sa dalawang ex-judge na ito. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Sa kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pinatay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Bilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado. Kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay, pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Tama yun. Kasi wala naman Diba? Kumbaga, kailangan yung mga complainant is lumabas. Baka na naman makakuha ng idea yung mga kalaban ng mga Duterte. Kumuha tayo ng complainant. Kailangan pumulot na lang tayo dyan sa kalsada na kunwari sila yung naging biktima ni Digong noon. Ang importante dyan, kung kayo kukuha, kailangan mapatunayan nyo talaga na talagang yung complainant na yan ay legit talaga. Diba? Kailangan may ebidensya talaga na naapektuhan siya sa ginawa ni Tatay Digong noon. Doon sa sinasabi ni Tatay Digong. Kasi kayo yung mahilig na pumulot ng mga testigo kung saan-saan nyo pinupulot. Pero yung testigo nyo, wala namang nailalabas na ebidensya. Puro salita lang. Diba? Kaya nga sinasabi ko, kayo madali kayong maniwala sa salita Sa salita lang. Kaya kung talagang kayo ang namumuno siguro ng bansa talaga, kahit sa salita lang naniniwala na kayo, ang dami na sigurong nakakulong ngayon. Kasi hindi kayo bumabase sa ebidensya Yun. Dagdag pa nito, kahit ang NBI ay hindi magsasagawa ng investigasyon kung wala namang handa na magreklamo. Kahapon, nandun yung mga victim ng alleged victim ng EJK, extrajudicial killing. Kung may magka-come out sa kanila na openly file a complaint, then we will investigate. Kung wala naman kaming maimbestigahan. Si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating punong maestrado ng Korte Suprema, sinabi na mahirap magbigay ng hatol sa pahayag ng isang tao. Having been myself a judge for 34 years, when you say something, it's really not easy to make a judgment based on what one says or does not say. I will leave that to the one who will appreciate the evidence, if that is called evidence. Samantala, inihayag din ni Bersamin dahil hindi na obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasabi nito ang bansa, pero may ibang paraan para makuha nila ang jurisdiksyon sa dating presidente sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization o Interpol. Under our protocols, the Interpol could effectively request by red notice the Philippine local law enforcement agencies to
affect the process. So, yun po. Napakaklaro yung paliwanag ni NBI Director Klaro. Judge Jaime Santiago, no? Dapat may lalabas na mga complainant. Oo. Kasi, anong magagawa ng NBI kung wala namang magko-complain? Ang problema nga dyan dapat may lumabas na complainant. Diba? Naiisip nila yung ganyan. Malamang. Kung sinabi ni Honorable Jaime, diba? Jaime Santiago yun. Diba? Talagang malay mo, mamaya pilitin nila yung mga testigo niya. Sige na, magsalita na kayo laban kay Digong para mapakulong na natin. Masama dyan, kung masupalpalan pa, yun pa. Kaya nga sinasabi ko kanina kailangan kung kayo mag-uudyok ng kung sino-sinong kasihodang tao, isiguraduhin nyo muna na talagang merong matitibay na ebidensya yan. No? Huwag yung bintang lugaw lang. Kung hanggang hearing lang, kasi ang tagal na yan. Kung talaga pang maraming na biktima, alleged biktima sa extrajudicial killings na sinasabi nila, bakit hanggang ngayon wala pang kaso si PRRD? At saka dapat talaga, kung marami talaga naging biktima si Tatay Digong simula pa nun, hindi na dapat nanalong presidente yan. Tumatakbo palang presidente yan, is marami nang ibinabato sa kanyang ganyan. 'Di ba? Siyempre hindi na nila patatakbuhin yan, kokontrahin na nila. Lalo na yung mga makakalaban niya sa mga politika, 'di ba? Sa pagiging presidente nun, gagamitin na yun. 'Di ba? Kaso wala namang lumalabas Wala namang nagpapakita. So, ang ibig sabihin, kung meron mang nangyaring mga ganong bagay, is wala. Talagang yung mga masasamang loob lang talaga ang tinatamaan nun. Pero walang nadadamay ng mga inosenteng tao. Siguro kung may mga nadadamay man sa war on drugs, na mga inosenteng sinasabi nilang mga inosente naman yan, bakit nadamay? Sa tingin nyo ba, sinasabi ko dati, si PRRD ang may gawa nun at may utos? No? Tingin ko hindi. Sinasamantala yun ng mga taong galit kay PRRD noong mga panahon na yun para masira ang campaign ng war on drugs ni PRRD. So mambibiktima sila ng mga inosenteng tao para maibintang kay Tatay Digong. Ganun yun. Yung mga pulis naman, yung sinasabi na ganito, gumagawa ng ganyan, syempre baka mamaya, yun yung mga, hindi naman lahat ng pulis ganun, no? Marami pa rin matitinong pulis dito sa atin sa Pilipinas. Yung sinasabi ko, yung mangilan-ngilan na gumagawa ng hindi maganda, syempre para hindi sila mabisto, 'di ba? May mga ganun. No? Kahit naman sa mga matataas na tao, para hindi sila mabisto kaysa maikanta sila ng maliit na taong 'yon, is uunahan na nila 'yon. Ganun 'yun. Admittedly, may mga lapses ng mga pulis. Hindi naman inutusan ni PRRD ng mga pulis gagawa ng ganong kalukuhan. Oo. Ang kanya lang is, kung manlaban, ay didipinsahan mo ang sarili mo, unahan mo. Very clear, yung kanyang policy. Hindi naman kasi pwede pagdanlaban Uy, huwag mo akong barilin. Diba? Kailangan ipagtanggol mo sarili mo. Sabi nga sa hearing is, sinong tao na nasa tamang pag-iisip na iyong paslangin ang inosente? Never. Nagagawin ng isang matinong tao. Kaya, sana makarating itong pahayag na ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin at NBI Director Santiago, na lalabas kayo yung mga magfile kayo ng complaint. Yan naman ang palaging sinasabi ni PRRD, file kayo ng kaso. Si ex-Senator De Lima, lagi niya nga sinasabi yan, kung may reklamo kayo, mag-file kayo ng kaso, handa naman tanggapin ni PRRD yan Uso naman ngayon yan Yung taong nagpapatino ng bansa natin, yung kinakasuhan. Pero yung taong gumugulo ng bansa natin, hindi nakakasuhan. Ganun-ganun lang. Tagal niyang naging CHR Director, naging DOJ Secretary. Palagi siyang magbanggit tungkol sa DTS. Bakit hanggang hindi sila nakapag-file ng kaso versus laban kay then Mayor Rodrigo Roa Duterte at naging presidente? Nasaan ang kaso? Ay, wala kayong mga complainant may mga pre-present sila sa Senate hearing, sa Quadcom, mga relatives ng mga biktima. Well, nakikisimpatya tayo
talagang masakit yung nangyari. Kasi meron talagang sige, nandoon na tayo. napas lang na walang kinalaban, lalo na yung mga bata. Talagang kagagawan yun ng mga loko-lokong pulis, mga ninja cops. So, ayun, kasuhan yung mga loko-lokong pulis. Kaya lang, kung ang target ninyo is si PRRD, nananaginip kayo ng gising. Oo. Kasi hindi gagawin ni PRRD yung sinasabi nyo na salita lang yan. Mahilig yan lang. Iyan nga ang kagandahan kay PRRD, salita pa lang, natatakot ng kriminal. Kaya nga, di ba? Talagang hindi niya gagawin yung ganung bagay. Ang gumagawa lang naman ng ganung bagay, yung gustong masira si PRRD. Yung gustong masira yung kampanya niya. Kaya tumino ang bansa. Hindi naman totally nawalan ng durugista o nabawasan. Krimen. Nandyan pa rin, kailang basically tumino ang lansangan, lalo na sa gabi. Makapaglakad ka ng maayos. Hindi ka tulad dati. Ako, saksi ako niyan sa dami ng napupuntan kong lugar, lalo na yung mga nasa... Alam nyo, nung wala pa si Tatay Digong talaga, sobrang dami. Halos pati yung bisyo na yan, kaliwaan, nakikita mo na eh. Kulang na lang maging legal eh. Pero tumula nang dumating si Tatay Digong is talagang nakontrol. No? Nakontrol kahit papaano. Hindi man naubos na bawasan. Ngayon nga, di ba? Ngayon na naman, parang ito na naman, sobrang luwag na naman. Nakakatakot. Maglakad ka nga lang sa kalsada ng hating gabi, naka-cellphone ka, malamang ko mawala yung cellphone. Bundok. Napakatahimik. Wala kang ang dami kong feedback na nare-receive na napakaganda ang lugar nila, yung peace and order. Panahon ni PRRD. Ngayon, wala na. Bumalik sa dati. Okay? Ito, merong another topic natin, merong nag-survey, online survey ni Old School Pinoy 2.0. Sabi niya, para sa inyo, malaki ba ang naitulong ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte? Paano ito nakatulong? Paano ito nakatulong o hindi nakatulong? Comment your opinion. So, may pagpipilian. Yes, malaking tulong. No, walang naidulot na maganda. 97% ang nagsabi, yes, malaking tulong. 14,000 na ang bumoto. 97%. So, kita mo, daming tao talaga na sinasabing nakatulong yun. Taong bayan na nakaka-appreciate, pero kita mo yung mga nakapwesto yun, hindi nila ma-appreciate, no? 3% lang yung di ba? Overwhelming, landslide. 97% nagsasabi na malaking tulong. Basahin natin ang mga comments, ha? Napakalaking tulong. Maraming salamat, Tatay Digong. Yes to Mr. President, yes to PRRD. Digna Dacumos, malaking tulong po. Salamat, PRRD. Tony Cabantog, mabuhay ang ating BP Sara. Jamaica Eugenio, malaking naitulong kasi maraming nagparehab na gumagamit ng drugs. Kaya salamat kay President Duterte. Marami talagang natakot tong panahon na yun. Sweet Lavender, hello, wala man po ako dyan sa Pinas from the time of PRRD, pero malaking kaginhawaan at katahimikan sa puso at isip na walang masamang mangyari sa mga pamilyang naiwan sa Pilipinas dahil alam mong may ligtas presidente na nagmamahal sa bayan at mamamayang Pilipino at kayang ihandog ang sariling buhay para sa bayan. Kaya ako nagtataka buti pa yung mga taong bayan na a-appreciate yung ginawa ni Tatay Digong Kaya di ba nakikita natin walang taong bayan na kumukontra sa ginagawa ni Tatay Digong. Walang naniniwala sa mga ibinibintang nila. Pero yung mga nakapwesto na, ewan ko ba dyan sa mga yan? Pero, higit sa lahat ay pinahintulot ng Diyos na may pakita ni PRRD na kaya nating mahalin, baguhin at linisin ang Pilipinas. Salamat po. Ang ganda naman ng comment nito. Si Jake Tagod, since 2016 to 2022, taas noo and proud na may PRRD tayo na maasahan magprotekta sa Pilipino. Kaya sobrang tulong po ang war on drugs ni PRRD. Edeline Binario, President Duterte provided the hope our young people. Mabuhay ka, Tatay Digong. Sino pa? Sa taong bayan ang gagaling yan, ha? Diyan na lang tayo aasa ng mga positive
vibes, mga positive comments sa taong bayan. Pero dyan sa loob, nako, mahirap. Pino Junior Dapin, sobrang napakalaking naitulong sa mga nagtatrabaho pag uwi sa bahay, wala nang pangamba sa daan. O ngayon, subukan mong maglakad sa gabi. Kahit ako, medyo alanganin ako, basta gabi hindi na ako lalabas. Hindi katulad nung panahon ni PRRD. Yes. So, kahit ano pang gawin ng Quadcom, o kahit sino dyan na nag-iimbestiga, ICC man, hindi maalis sa puso't isipan ng mga Pilipino kung gaano kalaking tulong yung kampanya laban sa droga panahon ni PRRD. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmura kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.